of the doorways, open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. Hi guys! So, welcome back to another vlog. So, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano namin isi-set up yung aquarium namin kasi napag-desisyon na namin na magkaroon ng aquarium dito sa loob ng condo unit namin. So, as you can see, ayan, dito na kami natutulog pero hindi pa siya totally tapos. Papakita ko sa inyo kung saan namin ilalagay yung aquarium namin. Ayan, so ito yung pinaka-mini bar namin. So, yan, hindi pa siya totally tapos kasi meron pa siyang mga masilya. Yan, tapos yung aquarium, yung pinaka-aquarium, pinasukat lang ni Joseph dyan. So, maliit na aquarium lang yung gusto namin, kaya ganyan yung magiging style. Ang gusto niya nakadikit dun sa pader. Tapos, pipinturahan pa siya eh. Actually, pininturahan na siya, kaya lang may mga ano pa siya. May mga makikita pang nakaumbok. So, ayan yung pinaka mini bar. So, dito nagpalagay kami ng dalawang shelf para lalagyan ng pagkain ng isda. Tapos, ayan. So, ang mali lang namin, hindi namin natansya yung lagayan ng filter. Kaya ang gagawin pa ni Joseph, puputulan niya pa to kasi pag nilagay yung filter dito, hindi maipapasok. Ayan. So, ito yung pinaka-glass niya, pinaka-aquarium. Pinagawa lang namin to dun sa mga nagga-glass aluminum. Ayan. So, pwede kayo maghanap sa inyo, sa lugar ninyo, tapos pa-estimate kayo ng sukat kasi ito kasi customized to eh. So, depende sa sukat nyo yung magiging presyo ng aquarium. So, ito yung mga kailangan natin para mag-set up tayo. So, nag-decide si Joseph na mga live plants yung gamitin namin kaysa yung mga fake plants kasi hindi rin recommended dun sa pinagbila namin itong mga gamit na to. So, ito yung parang bonsai tree. Hindi parang bonsai tree talaga siya. Tapos, ito and lalagyan pa daw namin to ng mousse. So, binigyan kami nitong adhesive na to. Tapos, maglalagay kami ng mga mousse dyan. Kaya lang, sumobra yata itong laki nitong bonsai. So, medyo may kamahalan pala kapag ka nagpagawa ng aquarium. So, hindi namin in-expect na sobrang laki pala. Lalo na pag live plants. So, ito, 1, 2, ganito lang to. 1, 2. Tapos, itong mga bato, sabi ni Joseph, per kilo daw ito. Depende sa klase ng bato. So, itong bato daw yung pinakamahal. Kunti lang kinuha na. Actually, hindi pa nga ako nagagandaan sa mga bato na to yun. Ayan. So, meron tayong sand dito. So, merong 3 pirasong sand. Tapos, meron tayong aquatic soil. Kasi pag daw gusto mo ng live plants, kailangan talaga ng aquatic soil. Hindi pwedeng basta-bastang soil lang. Kasi mamamatay din yung mga halaman. Kasi ito, ayan. So, live plants. Hindi ko alam ano yung mousse dito eh. So, hintayin natin si Joseph kasi bumili pa siya ng liha. Pangliha dun sa minibar. Tapos, ito yung AquaCare. Tapos, ito yung sinasabi kong filter na pag nilagay doon, hindi kasya. So, ang halaga nitong filter sa lahat ng nabili niya, ito yung natandaan ko price. 650 pesos to. Ayan. Ayan, so, ayusin na natin yung pag-setup natin. So, ito, nilagyan muna namin ng tubig para ma-check namin kung may leak. Magkano nga to? 1,100 yung pagpapakustomize nito. So, yun nga, sinabi ko kanina, depende sa size ng aquarium nyo yung magiging price. So, check nyo din muna, lagyan nyo muna ng tubig para makita nyo kung may butas or something. So, lalagay muna natin itong sand. Magkano yung sand ito? Ang gusto ko kasi mangyari niyan, yung sand, yung pag ano. Pangit yun. Dito, mga live, yung isa kasi para sa live, yung itim. Pwedeng maglagay ka muna ng first layer sand. Tapos hindi kami nagkakasundo sa... So, magkano to? 60. So, 60 pesos isang ganitong sand. 1 kilo yan. Parang White sand. hindi siya pebbles eh, white sand. Na, quarter tubig. So, lagay natin yung first layer. Malagay yung live,
Akala ko maliit ng aquarium ko, malaki na pala. Ilang gallons to? 17. Bali, 17 gallons to. Lagi ko na lang dito yung ano, yung exact size ng aquarium. Ang plano ko kasi doon, wala yung ano. Wala yung mga kasal. So, lalagay na yung bonsai tree. Yung bonsai tree kasi sumobra yung laki niya. So, di namin siya... Medyo mahirap siya mapasok. Sinukat naman kanina to eh. Sabi niya... Tama lang daw. Ay, baliktad pa rin. Ganun pa rin yung pagkalagay ko kanina. Di, tama lang yung ganyan. Baliktad. Mahirap yan. Tatanggalin ulit. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. So, yan guys. Nalagay na namin yung ibang ano dito. Buhangin tuloy. Tawag dito? Mga grass. So, sabi niya, tatayo naman daw pag may water na. So, naglalagay pa kami ngayon ng buhangin para mag-level siya dun sa mga aquatic soil. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. And I will not fall, I won't lose again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. I'm still healing. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I won't give up, I'm still healing. So, ayan guys. Nalagay na namin yung pinaka-mousse. Ayan. So, nadikit na siya ng adhesive. So, ganyan yung itsura niya sa ngayon. Kasi lalago pa naman daw siya. Kaya medyo awkward pa yung itsura. Nakikita pa yung, parang, yung sponge. Ayan. So, sa malamig na tubig lang daw, lumalago itong mousse na to. Kaya, ayan. So, kailangan malamig yung tubig na lalagay namin. Hindi. Or, kung malamig pala yung ano, no? Naka-aircon naman tayo. Oh, naka-aircon naman kami. So, kahit hindi totally sobrang lamig, lalamig naman yung tubig. Ayan. So, guys, ito na yung continuation ng aming aquarium setup. Ayan. So, pakita ko na sa inyo. Kasi hindi pa namin siya, nung sinet up pa namin siya, hindi pa siya pwedeng lagyan ng isda. And kailangan pang magpalit-palit ng tubig. Kasi sabi nung binalahan namin ng mga accessories na to or mga live plants, kailangan first 2 weeks, kailangan pinapalitan yung tubig para maging malinaw. Tapos, bumili na nga kami ng isda dun sa Fish Dam Pet Shop. So, nag-search kasi kami kanina ng mga aquarium, kung saan nagbebenta ng mga isda near QC.
So, doon namin nakita. And kung gusto niyo pumunta, medyo hindi nga lang siya tabi ng kalsada. Medyo papasukin niyo pa siya. So, pwede niyo naman siyang i-waze. So, pakita ko na sa inyo yung aming aquarium. Ganito pala yung setup niya. Pakita ko sa inyo kung saan namin siya nilagay. Dito namin siya nilagay. Yung ref namin. And ito yung minibar namin. Kasi ito, naisipan lang talaga ni Joseph na palagyan. Kasi yung unang bar namin is wala talaga siyang brace. So, nalalaylay siya. Kaya naisipan niya lagyan ng brace. Tapos, yun nga, lagyan ng aquarium. Para hindi naman totally box lang yung style nung bar. Hindi pangit tignan. Ayan, so ganyan siya. May butas siya dito sa likod. Ayan. So, binutasan lang to. Ano lang to? 3/4 plywood ba to? 3/4. Ito, 3/4 plywood. Ayan. So, ito yung filter niya. 650 pesos to dun sa pinagbila namin noong una, which is mahal. Kasi nasa mall siya. So, may ilaw din to. Yan, in-install lang to ni Joseph DIY. So, yun yung ilaw. Saan mo to nabili, Beb? Sa Quiapo. Sa Quiapo lang niya to nabili. Hindi ko totalin. Ayan, ganyan lang itsura niya. Dinikit lang niya ng silicone. Ayan, tapos dinugtong lang niya yung cord dito para pag isang saksakan lang yung filter and yung ilaw. So, ayan, ito na yung aming aquarium. O, di ba ang ganda tignan. Sobrang relaxing. So, ayan. Sabi mo, paggabi, Ayan. Ayan, tapos sa gabi, ito na yung nagiging ilaw namin. Parang lampshades. Yun na yung nagiging ilaw namin sa gabi. Pag nakahiga kami sa kama, ito na yung nakikita namin. So, sobrang ganda. Ayan, so kailangan talaga daw ng ilaw kasi para maganda syempre. And also, meron kaming mga live plant kasi. Kailangan ng mga halaman ng... Ayan, so pag magde-decide kayo ng magkaroon ng aquarium, maraming research pa kayong kailangan gawin. Kasi tulad nitong sa amin, napili namin na mag-live plant. So, buhay na halaman yan. So, kung gusto nyo mag-fake plant, okay lang din naman. Yung mga fake na decoration, okay lang naman. Kaya lang yung sa amin, ayun nga, so, ayan nga, nag-live plants kami. Tapos, pag may live plants ka, kailangan ng aquatic soil. Which is, ito yan. Pagka fake plants naman, kahit walang aquatic soil. Kasi, ito yung pinakakailangan lang ng mga halaman pang aquarium. So, meron din kaming grass dito, which is nabibili lang din sa mga, ayun, nagbebenta ng mga fish. Ayan, tapos, ito, sand. Hindi na kami naglagay ng pebbles para hindi masyadong OA. So, meron kami mga bato. Ayan. Medyo ano pala, madumi. Anak ko kasi. Ayan. So, itong mousse na to, pinaka-bonsai. Ayan yung bonsai tree. So, yun nga. Na-explain ko sa setup na yun is sponge lang. Tapos, itong mga mousse. Ayan. Dinikit lang yan ng adhesive na binili lang din kasama dun sa mga mousse. Ayan. So, itong mga mousse na to, lalaki pa yan. So, hinihintay namin siya lumaki para mas maganda, maganda talaga siya tingnan. Sobrang lago. So, ito yung mga binili naming fish. Ayan. So, angel fish yan. And then, itong black. So, nabili lang namin siya ng 50 pesos na isa. And then, ito, goldfish. Ayan. So, meron kaming 4 na goldfish. Ayan. So, yung goldfish, 50 pesos lang din. Tapos, meron kaming mga maliliit na angel fish. Ayan, angel fish, 25 pesos ang isa. Yung isang medyo malaki, 50 pesos na siya. Tapos, meron kaming ganito. Aba, ang tawag dito? Hindi ko na alam kung anong tawag. Nakita lang namin siya eh. 300 pesos yung ganyang klase ng isda. Pero, ang unang isda talaga namin is itong dalawang koi fish. Ayan. Which is mas mahal, 400 pesos ang isa. Although, sulit naman talaga. Okay lang naman sa presyo kasi maganda talaga siya. Ayan. So, may iba't ibang uri daw or iba't ibang klase ng koi fish according dun sa pinagbilan namin kanina. So, itong koi fish namin medyo hybrid daw. Kasi yung koi fish na binibenta nila is 100 pesos which is yung common koi fish na color orange. Ito kasi iba-iba yung kulay niya eh. Ayan. So, ang ganda niya tignan. Tapos, meron pa kami isa. Ayun no, yung medyo malaki yung mata. Ayan. So, parang buwak yung mata niya. Ayan. So, 250 pesos naman yan. Ayan. So, ito yung pinaka-setup niya. Ayan. So, medyo nahirapan lang kami nung una na ilagay yung mga live plants kasi akala namin itusok lang. Kaso nung nalagyan na ng tubig, biglang,
Biglang, ang tawag na, babe? Biglang lumutang. So, kailangan pala, pag maglalagay ka ng live plants, 1 inch yung aquatic soil. Ganun siya kakapal para kumapit talaga yung mga halaman. Okay, isa din sa tip na binigay sa amin nung pinagbila namin kanina, hindi pala basta-basta pwede kang maglagay ng iba't ibang klase ng isda. So, pwede kang mag-research ng mga tank mate na isda or yung mga isda na pwedeng paghaluin. Pero hindi kasi lahat ng isda pwede mong paghaluin. Tulad nitong yung una nga namin, yung koi fish. So, si koi fish kasi is aggressive daw. So, hindi siya pwedeng isama sa mga isda na medyo malumanay, kasi daw, ibubuli lang nila. So, etong mga isda na nabili namin is nirecommend to nung nagbebenta nga dun sa fish dam. Yung goldfish daw, pwede yan sa koi. So, meron kaming isda doon na napili. Yan, so, napakita ko na sa inyo kanina, yung mga magagandang kulay. Kaya lang, hindi daw talaga pwede kasi kailangan mag-isa lang yun. Tapos, may mga isda na territorial. So, hindi talaga advisable na iba't ibang isda. So, pwede kayo mag-research ng mga group of fish na pwede nyo ilagay sa aquarium. And also, depende rin gaano kalaki yung aquarium mo sa bibilin mong isda. Hindi man pwedeng maliit lang aquarium mo, tapos yung mga bibilin mong isda is sobrang lalaki. So, hindi na sila makakalangoy ng maayos doon. May idea ba sila kung... Ito kasing sa amin, yung aquarium namin is 18 gallons kasi mataas na yung height niya. Titignan nyo lang siyang maliit, pero sabi nung iba, malaki na talaga siya. And also, pinakustomize nga namin to. Ang nagastos ni Joseph dito is 1,200 pesos. Ayan. So, yun lang yung mga tip ko sa inyo kung gusto nyo mag-aquarium. Kailangan planuhin nyo muna kung gaano kalaki, kung anong isda, kung anong group of fish, yung mga pwedeng pagsamasamahin. Ayun lang. So, thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo yung aming mini aquarium. And also, kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And isi-share ko din sa inyo ang aming condo tour. Kung sakaling mauna yung condo tour, ilalagay ko na lang sa playlist. So, gagawa ako ng album para kung sakaling gusto nyo makita yung condo namin and yung mga tips ko sa inyo pagdating sa bahay, yung mga Shopee finds. So, yan, may kita nyo yan sa aking channel. Di ko lang alam kung ano yung mauna, kung itong video ba na to or yung ibang video na gagawin ko pa. So, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye!